hanggang walang hanggang pa rin. Pangino'y darating kasama ng mga anghel, kailanman di magdilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Pagganap ng malagian sa buong nating marangal, darating ang hinihingan, ating nananahin ka, Panginoon ating Panginoon. Pangino'y darating kasama ng mga anghel, kailanman di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Iyo'y darating kasama ng mga anghel, kailanman di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Ikaw ay aming kapiling, dakila mong butihin, pangako mo'y walang maliw, gayon din ang iyong tutunin, pagkat walang hanggan ka rin. Pangino'y darating kasama ng mga anghel, kailanman di magdilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Pangino'y darating kasama ng mga anghel, kailanman di magdilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Magandang umaga rin po, Padre. Tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa Diyos sa ating pagtitipon ngayong araw na ito, ang ikalawang linggo ng Adbyento. Hilingin natin sa Diyos na buksan ang ating puso nang sa gayon maging bukas tayo sa kanyang paanyaya na tayo ay magbago at maghanda sa kanyang pagdating. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, gawaan mo kami. Panginoon, gawaan mo kami. Kristo, gawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ng paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal
Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, anumang nasa kasulatan, noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka. At ang mga hentil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hentil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan.
Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduseyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi, at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa may nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa espiritu at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Ngayon po ay ikalawang linggo na sa panahon ng Adbyento. Sinimula natin nung isang linggo, hudyat ng pagsisimula at pagsisindi ng unang kandila ng korona ng Adbyento, na ngayon ay sinundan ng ikalawang kandila. So habang papalapit ang Pasko, magliliwanag ang korona ng Adbyento, tanda ng pagliliwanag ni Kristo sa ating buhay. Nung isang linggo, ang kandilang sinisimbolo ay simbolo ng pag-asa. Sa kabila ng pinagdadaanan, laging may pag-asa. Sa kabila ng mga pinaghihirap at problema, may katugunang pag-asa ang Diyos na ibibigay. Dapat lamang maghintay. Ngayong linggong ito, ang ikalawang kandila ay simbolo ng kapayapaan. Ang ikalawang lilang kandila sumisimbolo sa kapayapaan. At ano ba ang kapayapaan? Ang kapayapaan ba yung karanasan na wala lamang problema? Ang kapayapaan ba ay yung karanasan na tiwasay lamang ang buhay? Kasama po iyon. Pero sa dami ng ating mga pinagdadaanan, hinihimok tayo na sa kabila ng lahat ng ito, maramdaman mong may kapayapaan ka sa puso. Yung sa kabila ng maraming isipin at problema, yung tipong nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi, yun ang kapayapaan. Yung sa kabila ng marami mong mga iniisip, maraming bayaring utang, maraming naniningil, marami kang kailangang panagutan, pero nananatili kang nakakangiti at nakakatawa, yun ang kapayapaan. At iisa ang pinanggagalingan nun, si Kristo. Kaya kapag binalikan natin ang pagbasa ngayon, lalo sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, binabaybay doon, biruin niyo, sabi dito, maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Ang asong gubat, siya yung kumakain ng mga tupa. Pero sabi ni Isaías, kapag ka naroon ang kapayapaan, ang asong gubat at ang kordero na tupa, pwedeng magkasama. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Ang leopardo isang mabangis na hayop, madalas kumakain ng mga kambing, pero pwedeng magsama. Sabi pa dito, maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Nakita na kayo ng sanggol na ang inaalagaan ay sawa o kobra? Hindi. Pero kapag may kapayapaan, mangyayari ang mga bagay na ito.
Para bagang sinasabi, magkasamang mag-ESM ang biyanan at manugang. Parang ganon, no? Magkasamang mamamasyal ang magkaaway na magkapitbahay. O kaya ay magkasamang kakain ng Noche Buena ang nanay at anak na nagkasalang hindi mapatawad. Yung mga tipong mahirap isipin, pero pag may kapayapaan, pwedeng mangyari. Yun ang kapayapaang dulot ni Kristo. Yun ang ipinagdiriwang sa linggong ito. Yun yung kapayapaan na sa gitna ng maraming pinagdadaanan, kaya mong magpahinga. Alam ganun yung problema sa atin, marami sa atin. Marami ka nang isipin, tambak ang iyong utang, maraming problema. Tapos ayaw mo pang kumain, ayaw mong matulog. Bakit? Pag puyat ka ba, mababayaran mo ang utang mo? Hindi. Pag gutom ka ba, matatapos ba ang iyong isipin? Hindi. Ay paano kung magkasakit ka pa? O sino mag-iintindi ng iyong mga utang? Eh di wala. Kaya ang tunay na kapayapaan, yung sa kabila ng maraming pinagdadaanan, kaya mo maging panatag. Madali po ba iyon? Mahirap iyon. Pero posible kung patutuloyin mo ang Diyos sa iyong buhay. Dahil ang kapayapaang iyon ay iisa lamang ang pinanggagalingan, si Kristo. O halimbawa, ito dagdag pa itong isipin, ano? Kung paano pagkakasahin ang 500 sa iyong Noche Buena. Tingnan nyo, buhay na naman kayo. Kayo laging gayan, ano? Pagka ang pinag-uusap ay ang Diyos, ang kapayapaan, kayo mga antok at tulog. Kapag ang pinag-uusap ay mga trending yan, buhay na buhay kayo. O di dagdag pa yon. Nyo ka napapansin ng ating Belen, ano? Mamaya daanan ninyo yung Belen sa likod, ano? Yan ay konsepto ng sa kabila ng lahat ng korupsyon at pinagdadaanan, mananatiling nagniningning ang Pasko. Yun ang kapayapaan. Kapag ikay nagpadala sa problemang nangyayari sa bansa at sa paligid, paano magtatagumpay si Kristo? Kapag ikay nakisama sa mga gawaing masama ng ibang tao, paano magtatagumpay ang kapayapaan ni Kristo? Kaya ang ating Belen ngayong taon ay simbolo ng pag-asa at pagbabagong loob. Yung sa kabila ng korupsyon, nakita nyo yung mga maleta doon ng pera, huwag nyo kukunin yun, ha? Sige, pag kinuha nyo yung mga maleta ng pera doon, makakasama kayo ng mga taga-DPWH. Paglalarawan na sa kabila ng nangyayari, hindi tayo tatahimik, pero tayo aasa ng kapayapaan. Bakit? Sa gitna ng lahat ng ito, sisilang si Kristo. Sa ayaw at sa gusto ninyo, may panggastos kayo o wala, may pang Noche Buena kayo o wala, sisilang si Kristo. Saan? Sa mga pusong payapa. Kaya itong ating paghahanda ngayong panahon ng Adbyento, paghahanda rin ang ating puso. Ang panawagan ni Juan Bautista sa mabuting balita, tuwirin ang daan, patagin ang mga bako-bako at mga bundok. Ibig sabihin, sinasabi niyang linisin ang puso. Tanggalin ang mga problemang nasa sa puso. Tanggalin at iwasan ang mga pagkakasala. Dahil dyan sisilang si Kristo. Nabanggit ko nung isang linggo at uulitin ko ngayon. December ngayon. Paghahanda para sa Pasko. Tapos magagalit ka kapag may mga namamasko sa iyo. Magagalit ka pag may nangangaruling. Di ka? Pagpapatayin mo ng ilaw. Alam nga mga ruling ang mga yan ng Marso. Meron ka nangangaruling ng Marso. Oh, ba't ka nagagalit pag may nangangaruling ng December? December lang may Pasko eh. Mamaya, yung mga nakaputing batang yan, ano? Yan ay mga seminarista. Mga seminarista ng minor seminary, mga high school.
mga magpapari, mga ngaruling ang mga yan mamaya. Hindi naman para sa kanila, para sa seminaryo, para sa mga pagawain. Baka naman kayo ay pilit na pilit pang magbigay ng 500, ha? Ba't kayo natawa? Mamaya pag ikot ng buslo, bawal ang may tunog. Pag may tunog, sasama sa taga TPWH. Biro lang po. Ang sinasabi natin, ang Pasko, bahagi ng paghahanda ng puso ay ang paghahanda ng pagbibigay din para sa kapwa. Alam niyo dito sa atin sa pambansang dambana, itong mga darating na linggo, may mga ngaruling. Paglalaanan ninyo. Hindi naman laging may nangangaruling. December laang iyan. Hindi naman ho kami natanggap ng mga ngaruling ng September. At wala namang nangangaruling noon. Ang gusto nating sabihin ay bahagi ng pagpayapa sa iyong sarili, yung kahit walang-wala ka, may kakayanan kang magbahagi. Dahil yun ang isang pusong payapa. Sa paghahanda natin habang nagliliwanag ang korona ng Adbyento, paghahandaan natin hindi lang ang pagsilang ni Kristo sa sabsaban, paghahandaan natin ang kanyang pagsilang sa ating mga puso. Sisilang siya sa pusong payapa, sa pusong may pag-asa, sa pusong nagbibigay. Kaya kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, siyang prinsipe ng kapayapa ang ating hinihintay, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bahaginan mo po ako ng kapayapaang nanggagaling sa iyo. Hayaan mong sa kabila ng aking maraming isipin at mga pinagdadaanan, maging panatag ako sa iyong piling. Matuto akong magbigay, matuto akong magmahal, mga tanda ng isang pusong payapa na iyong sisilangan ngayong Kapaskuhan. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa panahong ito ng paghahanda sa pagdating ng mananakop, ay magsama-sama tayong tumawag sa ating Ama upang igawad niya sa atin ang kanyang awa at pagpapala. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ay ilakip ng sambayanan ang kanilang buhay pananampalataya at buong kabanalan nawang maakay ng mga hinirang na mamuno sa simbahang Katolika sa pangunguna ng banal na Papa, ng mga obispo at mga pari, ang mga mananampalataya sa paghahanda at pagtanggap sa Panginoong darating. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang ganap na pagkilala sa Panginoon ay mabakas nawa sa sangkalupaan at makita nawa sa buhay ng sangkatauhan ang kanilang pagkakaisa at pagpapanatili ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong may karamdaman, nasa bilangguan,
mga ulila at balo, at nawala ng tirahan at hanap buhay, upang ang pananahan ng Espiritu ng Diyos ay matamo nila at patuloy nawa silang pamahaya ng pag-asa at pananampalataya sa manunubos na darating. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang ang paghahanda sa daraan ng Panginoon ay maging pangunahin sa ating buhay at sa tulong nawa ng mga sakramento, tayo'y maging karapat-dapat sa paghahanda sa darating na mananakop. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, alisin mo nawa ang mga sagabal na narito sa aming mga puso upang walang pasubaling datnan kaming handa ng aming tagapagligtas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon, magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap
upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa iyong kadakilaan. Kung hindi makaluluhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kung hindi makaluluhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Tubig. Tubig. Naruto dumarke. Ano ba? Narito at dumarating.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalala sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ganito po ang nangyayari ngayon sa pambansang dambana sa pag-iingat ng mga gamit. May ilan pong mga grupo at mga taong nananamantala para sa ating pagmimisa. Hindi nyo namamalayan, nadudukutan na, nahahaklitan na ng mga kwintas. Amin pong inoobserbahan na at meron na kaming mga nakikita sa ating mga CCTV tungkol sa mga taong ito. Kaya unay, ingatan ng gamit. Pangalawa ay kapag nagkikita kayo ng mga kapansin-pansing kakaiba ang kilos, inyo pong ipagbigay alam agad sa ating mga gwardya para po ating magawa ng paraan. Tanda ng katapatan sa inyo, makikita nyo sa ating screen ang total collections ang nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana.
Ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ngayon pong darating na Huwebes at Biyernes, December 11 at 12, ay dadating dito sa Archdiocese ng Lipa ang first class relic ni San Carlo Acutis, ang bagong santo ng ating simbahan. Kayo po ay magabayan sana ng ating mga schedule na makikita nyo sa screen at sa ating Facebook page para po sa kaganapan at mangyayari sa 2 araw na pagbisitang iyon. At bukas, 8 ng Disyembre, dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Sa pangunguna ng Daughters of Mary Immaculate o DMI, meron po tayong pagpaparangal sa 5 ng umaga. May prosesyon. Ang mga sasama ay inaasahang magdadala ng kandila na may pansalo. Muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating Ministry for the Youth ng Parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat po sa inyo na nakiisa at nakibahagi sa atin pong isinagawang cake raffle program ngayon pong umaga. Muli, gaya po ng announcement natin kanina, ang lahat ng malilikom po natin dito ay gagamitin ng atin pong mga kabataan sa paghahanda, sa pagtatanghal ng panuluyan sa darating pong pagsalubong natin sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoong Yesus. Kaya muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob ng pagsuporta sa cake raffle program pong ito. At para po sa nanalo, ngayong umaga, ay ang ticket number 1134. Ulitin ko po, ticket number 1134. Kung nandito po yung, okay, altar server pala. Sige. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At tulad po ng ating nabanggit kanina sa homilya, ayun pong pagkakataong ito ay narito sa atin ang mga seminarista ng minor seminary ng ating archdiocese. Sila po ay mga high school na mga bata na naghahanda para sa pagpapari. Sila po ngayon ay aawit sa atin. Tayo hahandugan ng mga awitin ng pamasko. At tulad ng nabanggit ko kanina, December lamang naman may nangangaruling. Ano po? Kaya babahagi na natin sila ng kagandahang loob. Ito po'y bahagi ng ating pagpapalago at paghahanda ng ating sarili sa pagdating ng Panginoon. Ihahanda rin ang puso para sa kagandahang loob. Tayo po'y tutulungan ng ating mga collectors para po sa inyong handog sa ating mga seminarista. Palakpakan po natin sila. Katuwang ng inyong ipagkakaloob ng mga handog ay ang pananalangin para sa kanila. Tingnan nyo naman sa dami ng magiging pari na mga yan, di ba, balang araw. O, pagdadasal ninyo na hindi lamang gumanda ang boses, gumanda rin sana ang bokasyon para mga maging pari lahat balang araw.
Palakpakan natin ang ating mga minor seminarians. Salamat po sa inyong mga nagkaloob. Kung kayo ay walang dala ngayon, huwag po kayo mag-alala. Tumatanggap po ang opisina. Kung wala rin kayong cash, pwede kayong mag-Gcash mamaya sa opisina. At papadala natin para sa kanila. Muli po, maraming salamat sa inyong handog para sa ating St. Francis de Sales Minor Seminary. Tayo po'y tatayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pasalamatan din natin ang ating punong tagapagdiwang ngayong misang ito. Siya po ay formator, tagahubog ng ating mga minor seminarians. Palakpakan natin si Father Genrod Carrion. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa kadakilan ng ginawa niyang tanan, sa kanyang kapangyarihan.